bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue nung mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas. Yan yung mga umikot kami, yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila. Nakita niyo po yun? Ang impeachment daw po ay sa mga politiko lang daw po mahalaga. Okay, ako, hindi naman ako politiko, ano? Hindi po ako politiko, pero bakit mahalaga sa akin yung impeachment? Kasi concern ka sa edukasyon eh. Oh, tingnan mo nung naging DepEd Secretary itong si Sara Duterte. Oo, medyo yung pag-usaping edukasyon na pag-iwanan po tayo dahil kay Sara Duterte. Kaya nga nagkakaroon ng impeachment dahil sa kanya hindi umano'y pandarambong niya. Diba? Mahalaga sa mga Pilipino ang impeachment laban dito kay Sara Duterte. Mahalaga at lahat dapat pag-usapan. Lahat ng problema ng ating bansa kailangan solusyonan. Kasama na po ang impeachment dyan. Kasi ang pinaparating po ni Bam Aquino ay sa mga probinsya po, hindi naman daw pinag-uusapan kasi yung impeachment. So maliwanag na po sa atin ngayon na talagang hindi po siya, kumbaga, sa madaling salita, kakampihan niya po na hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. Yan po ang ibig sabihin niyan. Halata naman po sa pananalita ni Bam Aquino, nanalo lang, nag-iba na yung ihip ng hangin. Bakit naman kasi ganun? 'Di ba? Ako, sa totoo lang binoto kita. Pero sana naman, wag mong sasayangin yung boto namin sa'yo. Okay? Kasi, ang mga Pilipino na mga botante, sanay pong maano yan. Sanay pong mauto. 'Di ba? Sanay maloko. Kasi ang akala natin, tutulong nga sa impeachment. Sanay na po tayo dyan eh. Kaya nga lang, pag talagang hindi mo inagrihan itong impeachment laban dito kay Sara Duterte, talagang hindi ka na makakaulit. Hindi ka na makakatikim ng boto. Hindi lang po sa akin, kundi sa mga Pilipino na gusto mapa-impeach itong si Sara Duterte. Ayan, rinig po natin may video po. Okay? Ngayon, may nagsabi kasi sa akin sa comment, huwag ka daw husgahan si Bam Aquino. Hindi po ako nang huhusga kay Bam Aquino. Ako po ay nagbibigay ng komento na naaayon po sa lumalabas na issue. Oo, may issue kasi. 'Di ba? So nagbibigay tayo ng opinion, reaksyon patungkol sa issue na lumalabas. Hindi ko po hinuhusgahan yung tao. Issue lang tayo. Hindi naman personalan nito eh. 'Di ba? Kaya nga lang, sabi ni Bam Aquino, hindi daw po pinag-uusapan sa mga probinsya. Sa inyo po ba, hindi ba napapag-usapan sa mga probinsya nyo? Actually, buong Pilipinas napapag-usapan po ito. Ako, nasa probinsya po ako ngayon nakatira. Impeachment po ang pinag-uusapan, 20 kilos na bigas. Oo, patungkol sa paninira ni Sara Duterte sa 20 kilos na bigas. Yung pandarambong di umano ni Sara Duterte. Yung impeachment, pinag-uusapan po yan sa probinsya. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya. At huwag mo namang sasabihin, Bam Aquino, na mahalaga lang ang impeachment sa mga politiko. Tandaan mo, ang mga viewers ko, ako, hindi naman politiko eh. Normal kami na mga Pilipino, na mga butante. Mahalaga sa amin ang impeachment. Diba? Huwag mo namang babaliktar yung sitwasyon. Huwag mo namang, diba, kakampihan yung mali. Oo. Ibang klase po ang takbo ng isipan ni Bam Aquino ngayon. Bakit po kaya nagkakaganito? Sa bagay kasi ang balita ko, di ba pinakilala ka o inendorso ka ng Iglesia ni Cristo? Alam naman po natin, pag Iglesia ni Cristo, sumusuporta po yan sa mga Duterte. Kaya pala, ay nako po, Bam Aquino. Nako, wag mong gagalitin yung mga Pilipino. 'Di ba? Dapat wala kang pansariling interes, trabaho lang.
at kampihan mo yung mga Pilipino, wag naman yung isang pamilya. Magsalita ka ng ganyan, parang wala na agad eh. Oh, hindi na mahalaga sa'yo yung impeachment. Pananaw mo yan, nire-respeto ko yan. Pero paano yung nararamdaman ng mga libu-libong Pilipino, milyon-milyong Pilipino? Hindi mo ba iniisip yun? Naku po, so ito po ang ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre, no? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So, ayun na nga, no? At syempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may Team Birador. I-follow nyo na rin po ang ating Facebook page. O, diba? Diyan po tayo magkita-kita minsan. Okay, so eto na nga. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon yung sasabihin po ni Bam Aquino dito. Okay? Palagi po issue siya sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon. Ito, nagsasalita po siya patungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte. Para sa kanya, hindi na po mahalaga yun. Pakinggan natin. Palagi po issue siya sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay... mga alyansa ngayon, ang pangit ng pagkabigkas, ano? Yung mga alyansa ngayon. Pangit ng pagkabigkas, men. Wag mo naman sabihin ganun kasi ang supporter ng alyansa, isa yan sa bumoto sa iyo. Wag naman ganun. Naku, yari. Parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly... nagiging isa sa malaking bagay. Okay, tapos? Galing akong Zamboanga. Galing ka Zamboanga? Nueva Ecija. Nueva Ecija, Tarlac. Tapos? Hindi siya issue nung mga kababayan natin. Yung impeachment daw po laban kay Sara Duterte sa Zamboanga, Tarlac, o kahit ano pang lugar ng mga pinupuntahan niya, hindi daw po siya issue sa mga kababayan daw po natin. Kayo po ba agree po sa sinasabi ni Bam Aquino? Agree po ba kayo? O kinokontra ninyo? Ako kinokontra ko kasi bakit? Syempre, ang pinag-uusapan talaga, yung impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Oo, alam namin yung issue Importante yung impeachment, pero kay Bam Aquino hindi mahalaga. Kasi nag-ikot-ikot daw siya. Wow! Wow naman! Diba? Nag-ikot-ikot daw siya, tapos wala daw talagang, sa madaling salita, walang kwenta ang impeachment. So, hindi na dapat pansinin. Ang pansinin daw yung kagutuman, yung problema sa edukasyon, yun daw yung pukusan. Alam mo, pag problema ng bansa, dapat lahat pukusan. Hindi pwede isa, dalawa lang yung pupukusan natin. Dapat lahat para masolusyonan. Diba? Tuloy. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain. Pagkain. Totoo naman yon. Yung kakulangan ng tulong sa edukasyon. Kakulangan ng tulong sa edukasyon. Dahil kay Sara Duterte, nagkalit-silit yung edukasyon. Diba? Kaya, kailangan ng impeachment dahil si Sara Duterte, nung siya ay DepEd Secretary, nagkalit-silitsi po ang edukasyon. Diba? Tuloy. Pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yun yung mga umikot kami. Ayuda na hindi binibigay ng patas. Naisip mo ba yung confidential funds? Isa sa bagman ni Sara Duterte, every week, 5 to 6 million ang wini-withdraw. Tapos tinatanong, saan napupunta yung confidential funds, paano ginastos, anong pinaggastosan, saan ginastos, hindi masagot. Issue yun Kaya nga, pag may issue ka ng ganun at hindi mo masagot, impeachable yun. Maaari kang ma-impeach dahil hindi mo nasagot kung saan napupunta yung mga pera na yan. Yung mga pagnanakaw, impeachable yan. Panunuhol, impeachable yan. May mga lumalabas na sa hearing na di umano itong si Sara Duterte ay namimigay ng puting sobre. May mga kumanta na. Impeachable yun. Kaya yun mahalaga na ma-impeach yung di umano'y magnanakaw para wala nang magnakaw. Importante yun. Pero kay Bam Aquino hindi mahalaga yan.
Oh. Yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magtatrabaho para sa Ayan na. Sa mga politiko lang pala mahalaga yung yung impeachment eh. Sa taong bayan, hindi po pala. So, ibig sabihin, isa ako sa taong bayan ngayon eh. O hindi naman ako politiko, so ibig sabihin, hindi mahalaga sa akin impeachment. Kayo, ano masasabi nyo? Comment kayo. Hindi daw po mahalaga sa inyo yung impeachment. Galing ni Bam, ano? K.O. Kakapanalo pa lang, ganyan na agad pinakitang ugali. K.O. Ganyan ba? Naku, ang akala natin ng pagsiservisyohan ni Bam, yung mga individual na Pilipino, mga mahihirap. Pamilya pala ng isang mamamatay tao. Bakit? Hindi po mahalaga sa kanya yung impeachment. Kawawa naman po yung Pilipinas. Kawawa naman yung mga Pilipino kung ganyan. yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ewan ko ba, no? Sa bagay, inendorso daw ito ng Iglesia ni Cristo. Tapos yung mga Makamarcos din, binoto. May mga DDS din bumoto. So, nanalo. Nakalusot. Kasi ang akala po natin, tutulungan yung admin. Malinaw na sa akin yung lahat. Ang tanong, tatanungin ko po yung mga nanonood sa akin ngayon, makakaulit pa ba to sa inyo? Pag ito po hindi sumuporta sa impeachment trial kay Sara Duterte, makakaulit pa ba to sa inyo? Tanong ko lang. Ako wala akong problema kay Kiko Kiko Pangilinan. Oo, klarong-klaro naman yun na talagang susuporta yon sa administrasyon. Pero itong si Bam, iba yung tinatakbo. Well, I've already said, it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair. Dapat maging fair ka. Tingnan mo kung bakit siya ipapa-impeach. Wag mong, kumbaga, wag mong i-disappoint yung mga Pilipino. Wag mong i-disappoint yung mga nasa probinsya. Bakit? Sabi mo, hindi pinag-uusapan sa probinsya Diyan pa lang, wala na. Mali ka na dyan. So, sana, galingan mo para sa bayan, para sa Pilipino. Titingnan natin. Tingnan yung ebidensya, huwag pumiling sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nagpipili-judge ka na. Ang tanong, independent ka ba? Ayun yung tanong. Kasi INC yung sumuporta. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan unang ipapresent ng prosecution siya. May punto siya. Kung independent ka, hindi ka naman titingin sa dalawang grupo. Okay? Pero, sa dalawang grupo na yan, tingnan mo naman kung sino yung pinakasalbahe. I'm sure bilang independent na katulad mo, makikita mo kung sino yung salbahe sa dalawa. Sino yung naninira sa dalawa. Makikita mo yun. Independent ka Ang tanong, totoo nga bang independent ka? Siguro sa butuhan, oo. Sa sarili mo, ano sa tingin mo? Yun yung tanong. Ng defense, nagagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa... base sa ebidensya, base sa politika, pero base sa sinasabi mo kanina, tinanggalan mo ng pag-asa yung mga Pilipino na gusto ma-impeach si Sara Duterte. Maraming nadismaya sa'yo dahil sa komento mo na yan. Diba? Okay na yung komento mo na sana na yan Kung hindi mo na sinali yung hindi naman usapin, hindi na mahalaga yung impeachment. Wala na, doon pa lang, wala, yari na. Dismayado na. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo.
So, ayun po yung yung sinabi ni Bam Aquino. Hindi po naman tayo galit kay Bam. Wala naman po tayong problema, no? Tayo po ay nagbibigay lang ng opinion reaction sa mga kanilang binibigay na komento sa media, 'di ba? Doon lang tayo. Oo, hindi naman dagdag bawas yung ating mga sinasabi. Pero kaya nga lang, andun madidismaya tayo eh. Okay lang yun. Okay lang. Pero tingnan natin kung anong gagawin po ni Bam Aquino. Oo, ako bilang vlogger, ang advice ko lang naman sa mga independent na politiko, tingnan po ninyo kung sino yung salbahe sa dalawang grupo. Oo, sino yung naninira. 'Di ba? Sino nga ba? Yun lang. Tapos. So anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Ayan pero syempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating magtapos sa ating video ngayon. Ayan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Ayan syempre no, meron po tayong Facebook page. Naku, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Kung ano pong pangalan natin dito sa Facebook, sa YouTube, ganun din po sa Facebook. Libre po yan, wala pong bayad dyan. And syempre may timbirador po tayo. At pasalamatan ko lang po yung mga taong, yung mga bago nating dyan, sumusuporta sa ating YouTube channel. Nako, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan oo, tuloy po ang laban, sama-sama po tayo hanggang dulo. Matindi pa po ang mangyayari labanan kasi painit ito ng painit at meron pang 2028 kasi ang kalaban ngayon ay parami ng parami. Nako. Oo. So yan, tuloy-tuloy lang po tayo at walang susuko. Kita-kits po tayo sa susunod na video.